Anong kotse ang gusto mo nung 16 ka pa lang? Mustang ba? Camaro? Jeep Wrangler? SUV? O isang klasikong kotse? Balikan mo nung nag-16 ka at nakuha mo ang unang kotse mo, siguro minana mo pa sa lola mo. Ngayon, mag-16 na rin ang anak kong lalaki, baka sa mismong araw na pinapanood mo to. Ika-16 na kaarawan niya ngayon at dadalhin namin siya sa auction para makita kung anong kotse ang mabibili sa wala pang $1,000. Sinabi ko sa kanya, natutumbasan ko kung magkano ang naipon niya. Sa tingin ko, mga 2,000 ang naipon niya. Kaya baka $4 o $5,000 na kotse ang mabili namin. Ano kayang mabibili sa auction? Hindi pa nakakapunta doon ang anak at asawa ko. Uuwi ako, kukunin ko sila, pupunta kami sa auction at susurpresahin ko siya dahil wala siyang ideya na mangyayari ito. Akala niya Hyundai Accent o minivan ang akala niyang makukuha niya. O may Honda Element dito na ginawan ko ng video. Marami pa rin akong reserbang sasakyan sa garahe. Kung hindi man umubra ngayon, magdedesisyas na siya. Gusto ko siyang bigyan ng pera para makita kung ano ang mabibili niya sa auction. Sumama ka rin. Ako si Craig ng Flying Wheels. Gawin nating realidad ang mga pangarap. Sige, kumanan ka sa ilaw na to. Naalala mo ba kung saan ako pumupunta tuwing Lunes? O alam mo ba kung saan ako pumupunta tuwing Lunes? Sa auction? Oo, sa auction at Lunes ngayon. At kailan ka maglalabing-6 na taong gulang? Sa loob ng 1 linggo. Ngayong araw, mamimili tayo ng kotse. Talaga? Oo, di tayo magla-lunch, kaya diretso tayo sa auction na yan. Ako, ikaw, at ang nanay mo, at ikaw ang pipili ng una mong sasakyan. Surprise lang. Talaga? Oh, surpresa! Pumarada ka dyan! Nagsisinungaling ka? Hindi, benepisyo ng tatay kong may-ari ng dealership. Pumarada ka, at dyan mismo tayo paparada. Sa tabi ng Volvo? Oh, Ano ba akala mo? Akala ko, pag-uusapan lang natin ng high school. O iba ba? sige, sandali lang. Sabi ko hati tayo. Magkano na ang naipon mo? Magkano na ang naipon mo hanggang ngayon? Mga $2,300. $2,300. Ay grabe, sige, heto pa ang $2,000 at magdadagdag ako ng 3. Kaya meron ka na, sabihin na nating 4,000. Kung gusto mong gastusin ito ngayon, may mga bagay kang dapat tandaan tulad ng insurance, pagnanakaw, pagmamaneho ng sobrang bilis, kaligtasan, at gastos sa pagpaparehistro. Kailangan mong irehistro at bayaran ang insurance ng kotse mo. Gusto mo rin ng ligtas, matipid sa gas, astig at mura ang rehistro at insurance. Iyan ang dapat gawin. Kaya masasabi kong may budget kang mga $4,000, sige, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang auction. Iikot tayo, titingnan ng mga kotse at sana makakuha ka na ng unang kotse mo ngayon. Sige, excited na ako. Oo, yung Z na may plaka hindi kasama ngayon. Rear wheel drive rin at mabilis, kaya di ligtas para sa unang kotse. Baka di payagan ni mama. Medyo maliit yan. Sige, una, gusto ni mama ang minivan. Yeda, sa tingin ko yung minivan. Maraming mga bola ng soccer. May Mustang doon, rear wheel drive, 6 silindro. Pero GT pala, kaya unang kotse mo yan na may 400 horsepower. Hindi masamang pagpipilian, syempre, yan agad titingnan. Automatic transmission at ang dumi. Tingnan mo loob ng sasakyan. Grabe ang baho ng amoy. Tingnan mo to. Alam mo pero Trahedy ang kotse. trahedya ang kotse, kunin mo ng mura. Modelong 2014 ito na may 200,000 milya kaya pasok sa budget mo. Ayokong umupo dyan pero gusto mo bang subukan paandarin? Hindi ko ilalagay ang puwet ko dyan pero ikaw, subukan mong paandarin. Ang baho talaga. Ulitin mo nga. Sabi ko, hindi ko yata gusto ng unang kotse na may 200,000 milya. Oo, siguro hindi ito ang pinakamagandang pagpipilian. Oo, wala namang 4-door na Infiniti na hindi ganoon kasama. Medyo bago pa, 2015 modelo, 104,000 milya. Pwede na siguro ito, Logan, 3.7 litro na V6. Tingnan mo nga. Ang ganda nito. Mukhang mahal ito. Sakay ka, paandarin mo. Tingnan kung anong ilaw sa dashboard ang naka-on, pindutin mo. Uy, ang ganda ng tulog niyan. Sandali lang, rebahin mo ng kaunti. Sakto yan, para sa unang sasakyan. Sa tingin ko, Q50 yan, hindi Q. Ano to? Oo, Q50 nga ito. May ilaw ba sa dashboard? Wala na? Sige, paandarin mo. Ay, teka, hindi. Yung tandang padamdam ay para sa tire pressure, kaya walang ibang ilaw. Sige, kanang paa mo sa preno at yusog lang paabante, parang i-drive mo. Oo, konti lang. Sige, tapos umatras ka. Sige, i-park mo na. Malamig ba ang aircon? Gumagana ba ang radyo? Napalitan din pala ang display. Gusto ko yon. Lakasan mo ang radyo. At malamig ang aircon. Sige, tignan natin ang mga gulong.
Pwede ko ba itong katayin? Oo, patayin mo na. Ligtas ba ito? Oo. Kaya kung hahawakan mo ang mga gulong dito, mararamdaman mo talaga ang wear bar dito mismo. Kaya manipis na ang thread, kaya kailangan mo nang mag-ipon para sa bagong gulong. Isaalang-alang mo yan. Sabli oh. Ano? Kailangan mo ng 4 na gulong? Ano ba talaga ang mga rim na to? Dito mo hawakan. Oo. Kaya kung hahawakan mo dito, sa parteng yan at mararating mo itong wear bar, hawakan mo dito. Diyan mo malalaman na pudpod na siya. Asahan mong 4 na 19 na pulgadang gulong, kaya malamang dagdag na $500 para rito. Isama mo ito sa iyong konsiderasyon. Kung iscan ko gamit ang Laser Appraiser app, makikita ko ang halaga nito. May 104,000 milya na ito, mga 6,000 at 300, kaya lampas ito sa budget mo, kaya magpapatuloy tayo. Ulitin mo ulit. Nasigin ko na sana, pero napansin ko ang Jaguar pala. Jaguar ito, 2015, 72,000 milya. Hindi, salamat, maghanap pa tayo. Hyundai, Logan Hyundai ang hanap natin. Sa totoo lang, masaya siguro pero hindi maasahan. Sa 235,000 milya, malayo na ang narating nito, taliwas sa sinabi ko dati. Pero ayaw natin ng Mini Cooper na yan. Ito ba ay S? S ito. Oo, S talaga. Mabilis ang kotse na to at manual pa. Logan, ano masasabi mo? Buksan mo ang pinto. Ayoko na kahit anong may mini. Ano? Bago tong kulay na ilalagay dyan. Gusto ko to. Pwede kang mag-Florida style, mag-truck life na. Gusto ko to. Pinturahan mo lang ng puti at tanggalin ng pula. Maganda to para sa'yo, Expedition Platinum. Dilagay ko na to sa ibang video dati pero hindi nabenta. Sa totoo lang, maganda sana yung taho pero lagpas na yan sa budget. Hindi ko alam kung gusto ko ang pula. Baka rap lang talaga ito. Rap lang pala. Oo, rap lang pala, kaya madaling tanggalin. Ginawa ko na ito dati sa video ko, hindi ko alam noon. Viewer ang nagsabi at tama siya. Oh, V8 na turbo yan, hindi lang basta V8, turbo pa. 2016, 113,000 milya. Sakay ka na. Ay, grab. Wow, sakay ka na. Tingnan mo yung upuan. Ay grabe, gusto ko to. Sige, sakay na. Parang upuan ng kotse sa karera. Paandarin mo na. Apakan ang preno, pindutin ang start button. Kung saan dapat ang susi. Oh, apakan mo ang gas. Sa ganito, mapapatay ka rito, pero gusto ko na ngayon. Alagaan ko ito ng maayos. Hindi Maganda ito. Mercedes yan. Kaya gusto mo Mercedes sa Jaguar, mamahalin. Pero magandang taste mo. Gusto ko rin ito. Anong makina nito? AMG ba ito? Oo. Ay, mukha ko. 6.3 litro itong V8 na biturbo. Ang ganda ng upuan. Magkapareho ang dalawang kotse. Parang BMW 3 Series ito, pero ito ay parang M3, kaya dun sila nagkakaiba. Oo, parang M3 Comp ito. Ito ang basic na 3 Series nila. Malinis, astig at maganda ang kotse. Ito naman ang race package na may kakaibang amoy na hindi ko nasasabihin. Tatawagin ko itong marijuana. Matindi amoy nito, pero di ako humuhusga. Pero based sa karanasan ko, kadalasan ng mga nagpapamoy ng ganito sa kotse nila ay hindi talaga yung mga taong sobrang nag-aalaga ng sasakyan. Sinasabi ko yan based sa karanasan. Electronic rear axle, ano nga ulit ang sinabi nun? Palitan ng susi, baterya, electronic rear axle, differential, lock-in off, lahat ng yan. Wow! Ang astig ng kotse na to pero nasa 113,000 milya na. Baka may bumili nito na, kaya ang kotse, pero hindi ang maintenance, kaya napapasa ang gasto sa susunod na may-ari. Ayoko rin ito maliban kung sobrang mura. Nagiging taga Florida na siya, biro lang. Hindi ko idadrive yon. Siguro, pag dito ka na, nagiging taga rito ka na rin. Kaya kung iscan ko ito gamit ang laser appraiser ko, tingnan natin kung magkano ang halaga nito. At magbabawas ako ng malaking halaga dahil sa kondisyon nito. Ang halaga nito ay mga 17. At masasabi ko, parang 14 siguro gusto ito ng 13. Oo, kaya gusto ko sa ganong presyo. At kung titingnan ko ang Carfax, sigurado akong marami na itong naging may-ari. May minor na sira at 2 dating may-ari, inappraise nila ng 15. Pero para sa akin, 13 lang. Kaya yun ang ilalagay ko sa listahan. Kaya si nanay ay tumingin na ng Mercedes, Jaguar at isang 2020 Mazda 6. Sa tingin ko, medyo sablay ang budget mo. Pwede ito. Etong Hyundai dito, baka okay ito. 2020, 23,000 milya. Hindi uubra yan. Yung Jeep Cherokee ay 2017, 105,000 milya.
Yung Toyota, hindi ka makakahanap ng Toyota maliban na lang kung 25 taon na ito sa presyo mo. Hyundai, pwede siguro, pero baka magkaroon ka ng problema sa makina. Itong bagong body style na Wrangler ay siguradong lampas sa budget mo pero ito pasok sa presyo mo. Scion TC, para lang itong 2 pintong Toyota Corolla. May 89,000 milya na ito. Taong 2006 ito. Mabagal ang simula, baka kailangan ng fuel pump. Automatic ito. Lumayo na tayo dyan. Sasabihin ko kung saan ko gustong pumunta. May nakita akong hood na nakabukas pa atras dito. Tingnan natin kung ano yon. Sa tingin mo ba ay lumang Corvette yan? Sa tingin ko tama ka, lumang Corvette na. Para mga 81 o 74. Nagkamali ako, 74 Corvette pala. Oh, at may 4-speed pa, astig yun. Magandang kotse talaga ito. 2,000 siyam, 100 at 74,000 milya. Pasok ito sa budget mo. Paandarin mo, tingnan natin kung anong mangyayari. Kailangan ito ng kaunting alaga. Sige, tuloy mo. Paandarin mo na. Tahimik ang tunog. Kailan kaya ilaw ang check engine light? Check engine light lang ang problema. Wala akong scan tool kaya di natin matest kung bakit naka-on. Mukhang wala namang misfire. Pakisuri mo. Ang aircon. Gumagana. Ibinebenta sa publiko, malamig ang aircon. Maayos na gumagana lahat ng bintana. Gumagana ang bintana at ayos ang gulong. Oo, aftermarket ang mga ito para mumurahing metal na madaling kalawangin at mag-oxidize. Normal lang yan sa Jeep. Ayos naman gulong. Tingnan mo yung halo lights. Magugustuhan niya na baka pasok talaga ito sa budget niya. Ano? Pwede din tayong gumawa ng double correction. Gustong gusto ng viewers ko ang headlight restoration. Kaya sige. Makakakuha ka rin ng maraming libreng gamit. Atras, mag-ingat ka, Logan. Tama lang ang presyo nito, pero parang sagad na sa mileage. Wala na ito. Teka, nakailaw ang check engine light. Sabi lang gas cap, kaya parang evap leak lang. Tagas ng fuel vapor na hindi naman seryoso o malaking issue. Stock na stereo. Meron talaga akong premium soft top para dito sa New Hampshire. Ganito mismo. 2,000 siyam ito. 3.8 litro ito, hindi 3.6. Kailangan din ng windshield kaya may $4,000 tayo at kailangan ng $400 para sa windshield. Kaya abot ka ng mga 3,500 pataas tapos lahat ng bibilhin natin ay may auction fee pa. Kaya kahit ganun, baka hindi pa rin ito umubra kaya huwag kang masyadong umasa. Okay, medyo astig ito at parang gusto ko rin ito. Alam kong gusto mo ang Land Cruiser, pero kung mapapansin mo, walang masyadong tao sa paligid ng mga Cadillac at Jaguar. Pero maraming tao sa paligid ng Land Cruiser. May dahilan naman, malaki ang presyo nito, oo. Kahit na may 200 at 50,000 milya na ito. Kaya sa totoo lang, dapat mga ganito ang tinitingnan natin. Isang 2014 na Ford Fusion, 168,000 milya. Medyo sira na ito. Ayokong ikaw ang gumamit ito. Pero yung ideya nito, mas malapit sa dapat nating hanapin kaya magpatuloy tayo sa paghahanap. Pwede na ang Equinox. Alam kong hindi ito astig. Pero basta't walang problema sa timing chain, pwede na ito. 2014, 100 at 6,000 milya. May modernong safety, Bluetooth at modernong itsura. 4 na silindro, kaya matipid sa gas. Pasado sa lahat ng kailangan natin. Anong tingin mo? Napag-usapan na natin, malamig ang aircon at may Bluetooth radio. Mukhang may aso ang may-ari. Yung oil change sticker ay isang 07. Kaya updated sila sa oil change, maganda yon. CBD lotion spray. Ibig sabihin, inaalagaan nila sarili nila. May dog treats pa. Tama ako ma, ano tingin mo? Sa totoo lang, gusto ko siya, pero parang hindi siya masyadong excited tungkol dito. Kotse pa rin ito, mas okay naman kaysa dun sa, ano nga tawag doon? Yung birding makina, Yung Honda Element, yung Altima gagana pa ng 2015, 100 at 45,000 milya. Sakay ka na dito. Ngayon, ang kailangan na lang nating alalahanin ay ang transmission ng mga ito. Pero hindi naman ito masama. Bakit lahat ng mga kotse na ito ay nakasilong? Minsan, bigla na lang ipinapalit ang mga ito, lalo na kapag nagpapaservice lang at ganito nila dinadala kotse nila. Tapos, nabebentahan sila ng bagong kotse habang naghihintay sila at ipapalit na lang nila. Sige, paandarin mo na. Mukhang ayos naman. Ang tanging problema lang sa kotse na to, kilala ito sa mga issue sa transmission at hindi natin ito mapapatakbo. Kaya sugal kung malalaman natin kung magkakaproblema ba o hindi. Ibig kong sabihin, halos gusto kong umatras at patakbuhin ito kahit kaunti lang para lang makita. Pero hindi rin natin malalaman hanggat hindi umiinit ang makina ng kotse at saka palang lalabas ang problema, tulad ng hindi tamang pag-shift. Ang pagbili nito ng walang pagsusuri ay sugal. Maaring akala natin nakamura tayo, pero baka mas mahal pa ang gasto sa pagkumpuni kaysa sa kotse. Maganda naman ito. Oo, maganda na. Oh, talagang maasahan ito.
Toyota ito, 2008, 234,000 milya na. Naka-unlock ba yung pinto? Mahal pa rin ang mga Lexus na ganito. Ano to? IS250? Oo, is 250 nga, pero nakalock kaya di natin mapasok. Nadaanan na natin to, bagay talaga maging unang sasakyan. Itong Subaru Crosstrek, medyo sporty at ligtas, tapos all-wheel drive at 4 ang silindro. At ito ay 2014 na modelo na may 134,000 milya at may leather pa. Subukan mong paandarin at tingnan kung malamig ang aircon. Maganda pa ang gulong at may racks para sa surfboard mo. May mga ilaw bang naka-on? Gusto ko nandito ang mga libro at malamig ang aircon. Kumusta? Gumagana ba ang radyo at lahat ng bintana? Tiningnan ko na ang mga gulong, ilipat mo yung audio sa stereo. Tingnan mo, maganda pa thread ng gulong. Logan, silipin mo kung anong meron sa likod. Parang dati may kicker sa buffer doon. Oo, mahilig talaga siya sa dips ano? Sayang naiwan niya yung Ray-Ban case pero wala yung Ray-Bans niya. Oo, at dati siya nag-aaral sa FSU. Siguro, frat guy siya. Oo, FSU. May barbell clamp pa. At puro dips. Oo, malamang nga. Oo, hindi pa natin nakita yung mga kotse pero magsisimula na ang auction. Maghihintay tayo malapit sa staging lane at pwede nating balikan para tingnan ulit ang mga kotse. Baka may hindi tayo napansin. Tapos gusto ko na maghintay lang kayo sa likod at kukunin natin yung mga presyo tapos magbibid tayo sa mga bagay. Sige, ito siguro ang isa sa mga pinakaligtas na kotse sa kalsada. 2007 Volvo XC90 na may 84,000 milya. Mahal ang maintenance, pero komportable, ligtas at sakto sa budget mo. Toyota yan, siguradong mahal. 2018 Grand Cherokee ang gusto ko, sanang makuha para sa'yo. Paandarin natin, hindi, pinoprotektahan nila ang mga Florida Manatee. V8 ito, all-wheel drive. Ito ay V8. Oh! Malamig ang aircon. Hindi ito ang pinakaastig na kotse, pero ito ang pinakaligtas. Parang ganito rin nung gusto mo ng Tahoe. Sakto ito. Malamig ang aircon. Nabyo? Maayos ang gulong, maraming pwedeng ilagay na bola. Dadaan ng Mustang, curious lang ako at gusto ko ng magandang proyekto. Kahit nakakadiri at 200,000 milya na, pwede pa rin siyang maging masaya at astig. Pasok din sa budget mo yung itim na Nissan Rogue. Hindi ko alam kung gusto mo yon, pero tingin ko ito ay isang 2018 Rogue. May 104,000 milya ulit. Kailangan mong mag-ingat sa mga issue sa transmission kapag umabot ng 138,000 milya, kaya baka pasok ito sa budget mo. Ano sa tingin mo dito? Hindi maganda ang mga gulong alam mo. Tingnan mo kung paano nanginginig ang gulong. Galing yan sa makina na nanginginig. Hindi ko gusto yon. Kailangan talaga ng bagong gulong. Medyo pang nanay nga. Oo sige, kaya hindi. Mag-move on na tayo. Tingnan natin kung magkano ito ang mabebenta. Tingnan mo itong F-150, Logan, 2010. Pwede ito, Logan. Ay hindi ka siya sa driveway. Tama ka. Anong sabi mo, Logan? Gusto ko malaman ang presyo ng Mustang at F-150, kaya pakiusog ka muna. $3,000 ang 5-liter Mustang GT. Ito na ang pinakalaspag sa loob na nakita ko, pero yung 5-liter na yon ay halos $3,000 na agad. Nakakatukso ang 2,000, gusto ko ito at astig ang truck. EcoBoost ba o 5-liter? Kahit Lariat? Sa generasyong ito, walang 5-liter. Leather, malamig ang aircon. Mag-ingat ka sa 2,900. Sa kasamaang palad, lagpas ito sa budget natin. Gustong gusto ni Tarin ang ganito. Gusto ko nang bumalik sa mga minivan at layuan ng Escalade. Ang ganda talaga ng sasakyang ito para sa pamilya. Namiss ko ang mga bata nung maliliit pa sila. 2017 ito. Sandali, anong taon ito? Hyundai Sonata, 4-cylinder automatic, may side at front airbags. Tingnan ang kulay, tela ito, hindi balat. Baka ito ang pinakamagandang option mo. 2012, 107,000 milya, medyo bago pa, bagong teknolohiya at 4-cylinder. Siguro $400, 3 naging may-ari, walang aksidente. Mga $2,500 ay tama lang, di ba? Kaya tingnan natin kung makukuha natin ito ng mas mababa sa 2,500. 2,100 sana ang gusto ko. Yung Audi 7 beses na ipalit pero malinis at tama presyo. Kung isa lang may-ari, kinuha ko na. Nakakatakot kasi 7 may-ari. Mga gym bros. Malapit nang matapos ang Colorado, kaya lagpas na sa budget ang Subaru. Ako ang highest bidder sa Expedition pero di naabot ang reserve price nila. Kaya kailangan nilang tawagan ang nagbebenta para tanungin kung ibebenta sa akin. Baka nakabili tayo ng Expedition Platinum Max. Dumaan na ang AMG, gusto kong panuurin kung pwede itong Cherokee. Gusto ko sana ng 3,900, 3 dating may-ari, may isang aksidente, baka pwede na.
May mga tama ito sa katawan, kaya baka pwede na sa atin. Kung makuha ko ng mas mababa sa 4,000, ayos na, ulitin mo. Oo. Napapansin ko, tuwing tinitingnan ko ang AC, Oo. bakit nila ginagawa yun? Ilalagay ko lang kamay ko sa bintana. Oo, may aircon yan. Kung wala, walang bibili niyan sa Florida. Pwedeng $100 lang ang paggawa, pwede ring umabot ng $15,000 at hindi mo talaga alam. Kaya madaling tingnan agad ang mga gulong at aircon. Kaya nandito tayo sa Kia Optima, 2014 na Kia Optima. May 133,000 milya na ito. Medyo bugbog na, pero maganda yon. Pwede nating pinturahan ng gulong, ayusin ang pintura, tanggalin ang PPF, ayusin ang UP, at retokehan ng pintura at magpalagay ulit ng tint. Pero malamig ang aircon at ang 133,000 milya ay hindi naman ganun kasama. Baka pasok ito sa budget natin, $13,000 at sabi niya gusto niya ito. Kaya dapat nasa pagitan tayo ng $1,300 hanggang $2,000. Nagbablink ba ito? Mahal talaga ang Kia. Lahat ng nakita natin hanggang ngayon ay sobrang presyo kumpara sa budget natin. Ano na lang ang natitira? Nasaan na tayo? 71, 2, 50, 72? Ay, hindi natin naisulat kung anong mga yon. Hindi. Sige, nasa 46 sila, kaya may 1, 2, 3 pa tayong kotseng natingnan. Kung gawing itim lahat at alisin ang pink, mas sporty ang kotse. Di ko alam bakit ginawa ng iba yon. Gusto ko ito at gusto rin ni Logan yung Jeep Wrangler. Gusto ko talaga ang kotse na ito, lalo na dahil 4 ang kambyo nito. Si Logan naman, gustong gusto niya yung Wrangler. Kung titik niyan, di naman masyadong kalawangin ito. Surface rust lang siguro dahil sa alat ng hangin galing dagat. Mura kasi gawa ng mga garitong sasakyan, kaya may kalawang lagi. Tatanggalin ko yan, may rock rail sa on na pwede kabit dito. Sa tingin mo, nagpapasikat ba ako? Ooh. May kakaibang tunog ba? Tingnan natin. Sandali lang. Ayos, congratulations. Tara, tingnan natin. Sa totoo lang, mas maganda sigurong bilhin yon. Kaya lang, nagdagdag ako ng kaunti para sa Jeep Wrangler na yon kasi alam kong gustong gusto talaga ni Logan yon. Wala pang $5,000, siguro ito na ang pinakamurang Wrangler na nakita ko sa ganitong body style. Gusto ko talaga yung Nissan Pathfinder sa taas, pero mahal pa rin at lagpas na sa budget natin. Balikan natin yung Jeep. Ako ang pinakamataas na nagbid sa Wrangler kaya nakuha ko. Lampas ito sa budget mo kaya hindi mo ito mabibili. Baka akin na lang at ibenta ko ulit. Seryoso ako. Sa lahat ng kotse, sa mga maaasahan at ligtas na kotse, Jeep Wrangler pa ang binili mo. Parang Florida Beach ang vibes. Gusto ko maganda ang gulong, malamig ang aircon at Sahara siya na may color match fenders. Maganda ito lalo na sa Florida kasi mabilis mag-fade ang kulay sa araw. Kaya oo, ito na yon. Ito ang kotse mo? Ito ang unang kotse mo para sa kaarawan mo. Maligayang kaarawan. Hindi, ayokong bilhan ka ng Nissan Sentra tapos sakto lang ang saya mo. Ngayon, may tunay ka ng proyektong haharapin. Gusto kong gumawa ng proyekto ayon sa gusto ko. Oo, pwede mo na itong gawin. May soft top ako sa New Hampshire na dadalhin ko dito. Anong taon na ito? 2,000 siyam? Siguro, 174,000 milya na, kaya mataas na rin ang tinakbo pero mukhang okay pa. Sahara, may subwoofer ka. Inasahan kong makuha ang Honda Element. Dapat Honda Element ang unang sasakyan mo. Hindi ito mabilis pero mabuti rin yon. Kung mabilis siyang lumiko sa kurbada sa highway, pwedeng tumagilid. Naku po, hindi pwede. Punan niyo ng litrato ang lahat dito sa nakakainis na lugar na to. Oh, dugyot at marumi ang jeep na to. Excited ako para sa'yo. Sige, paandarin mo na. Wala pala silang susi, di ba? 4x4 pa, kaya mong hilayin ng bangka papunta sa rampa ng bangka. Iyan ang mga libro at manual na kasama niyan. Ang Sahara ay magandang modelo, hindi lang base sport model. Ang galing. Oh my God. Sabi mo ba gumagana ang aircon at iba ka? Oo, Makakakuha ka ng maraming libreng gamit doon. Anong nakuha mo? kailangan ito ng kaunting pag-aalaga kaya may proyekto ka na ngayon. Meron akong buong linggo. Dadalhin natin ito sa car wash pagbalik. Oh, Ito mismo ang... Oh, Diyos ko. Magiging jeep guy ka. sige, sumunod ka sa akin. Alam ko na excite kita sa jeep, pero ito ang binili ko sa halagang $400. Isang 2,003 Jaguar, 180,000 milya. Para itong Ford Taurus noong 2003 at isa ito sa mga unang kotse na naibenta ko. Nung nakuha ko ang dealer's license ko, dati namin ito pinaparada sa driveway sa Orlando. Oo, at malaking bagay na ito noon. Pwede mong kunin ang jeep na lampas sa budget mo
O ang Jaguar na may extra pera kang pang-ayos at panglaro? Ano ang pipiliin mo? Hindi ko kayang tumanggi sa isang kotse na $400 lang. Sulit na yon sa junkyard. Hindi mo ba ito pwedeng ibenta sa junk shop para sa mas mataas pa dyan? Tama, at kaya ko ito binili. Kaya. Hindi ba masyadong mahal ang mga ito? Oo, pwede mong kunin ito o ang jeep. Alin ang gusto mo? Pipiniin mo ba ang pilak? Oh, Babayaran namin yan, lalagyan ng plaka at aalisin dito. Sige, gawin na natin. Ayaw mo namang iwan sa driveway yan? Oo, para makalikot niya ito. Lumampas tayo sa budget pero gusto niya talaga ito. Masaya ang proyektong ito at hilig niya, kaya makakalikot niya ito. Babayaran namin at iuwi na lang. Sana maayos ang takbo at kambyo ng kotse. So, nabili ang Ultima ng 3,000. Mas gusto mo ba ang Jeep sa 5 o Ultima sa 3? Jeep ba? Nadismaya ako kasi puro kotse na 2,000 at $500 lang ang nabibili ko nitong 2 buwan. Gusto ko sanang pumili ka sa mga yon. Pero wala namang Jeep Wrangler doon. hindi mo naman kasalanan. Na-claim na kotse. Oo, ayaw mo sa Honda Element. Mahirap na decision to. Ngayon, iniisip ko na. Nasa akin pa rin ito. Tapos na ang auction, tingnan natin ang mga nabili. Una kong pupuntahan ito. Noong mga 2 linggo ang nakalipas, gumawa ako ng video tungkol sa itong expedition. Marami sa inyo ang nagsabing hindi pintura ito kundi wrap at tama kayo, may nag-wrap nga nito. Sa tingin ko, anong kulay ito? Parang kulay ng Huskers o Hoosiers? Anong kulay ang puti? Huskies pala yon. Sabi nila, ipadala at ibenta ko raw ito sa isang husky. Wrap talaga. Kaya tatanggalin natin lahat ito. Ang galing at magkakaroon tayo ng puting Diamond Pearl Platinum Expedition Max. Sulit talaga ito. Mahigit 20,000 ang halaga pero nakuha ko lang ng 15,000 at may mga DVD player pa. Ang ganda ng panoramic sunroof. Tingnan mo. Kaya conditional pang bid ko dito, ibig sabihin ako ang pinakamataas na bidder. Pero hindi ko naabot ang reserve price ng nagbebenta. Syempre, kasi mas mataas pang halaga nito. Dahil may utang ka sa akin ngayon, baka pwede mong tanggalin ng wrap, kaya ayoko ng mga wrap. Sa init sa Florida, pumupusyaw ito, kaya may gumastos para iparap. O iniisip mo parang kotse para sa 5,000? Oo, pwede nga. Gumastos ka ng 5,000 para iparap ang kotse, tapos kumupas lang sa araw ng Florida. Tingnan mo yan. Kaya hindi ako ganun ka-fan ng mga wrap, pero gusto ko talaga ang kotse. At magiging astig to kapag natanggal na lahat ng pula. At trabaho mo na yan na yon, alam mo bakit? Oo, kasi may utang ka sa akin. Ang gift mo ay 5,100 at 35, lumampas tayo ng 1,100 at $35 sa budget at na yon, wala ka ng sapat na pera para irehistro, i-insure o lagyan ng gasolina. Ikaw ang tinatawag nilang street broke. Hoy, pero maganda naman ang kotse mo. Oo, may G-Wagon ka nga, pero di mo naman mapuno ng gasolina. Wala kang panggas. Paano nga ba yung kantang yon? Sino kumakanta nun? Alam ko na, ayan na, alam mo na. Still Fly, yun. Eto ang sayo, pero bago dyan, punta muna tayo sa akin. Biro lang, heto ang Jaguar kong modelong 2003. Hawakan mo, binayaran ko ng $600 kasama ang bayad sa auction. Astig talaga, ganito itsura ng Jaguar na susi. Tara, pasukin na natin. Alam kong kulang ng gulong at umaasa akong nasa trunk ito. Kasi normal na tao, ilalagay ang original na gulong doon. Nako, hindi ako makapasok. Pumasok ka sa kabila, tingnan mo kung mabubuksan mo, buksan mo yung door handle. Oh, sa'yo nabubuksan, ayos yan. Sige, ganito. Sulit na yung binayad ko kahit sa mga pyesa lang, kaya parang wala nang pagdududa. Tingnan mo kung under mag-isa, umaandar naman. Hindi naman pangit pakinggan, di ba? Sigurado ka bang ayaw mo? Makakatipid ka ng pera. At Jaguar ba talaga yan? Gumagana ba ang radyo? Hindi? Sige lang, ilalayo muna namin ito at kukunin na ang jeep mo. Congrats, heto ang mga susi. Kunin at paandarin mo na ang bago mong kotse. Sana gumana kasi di pa namin ito na drive. Tingnan mo kung aandar, ayos, maganda yan. Walang kakaibang tunog sa makina. Isasara ko na, umatras ka at sumunod. Ililipat ko na ang Jaguar. Alam ko na. Sinabi ko na bibigyan ko siya ng Honda Element at Nissan Altima at sa tingin ko bagay sa kanya ang maganda kong Nissan Altima. Mura ito, matipid sa gasolina, maasahan, pre-CVT transmission at isang may-ari lang. Pero wala siyang wow factor. Madalas ako mapawaw ng tatay at nanay ko. Noong grade 5, binilhan ako ng tatay ko ng dirt bike at naalala ko pa ang pakiramdam noon. Pumikit ka, Craig! Pumikit ka! Maligayang kaarawan.
At pagkatapos yung pakiramdam ng pagkakaroon ng unang sasakyan na gustong-gusto ko noong ako'y 16 o 15 taong gulang. Yung mga ganung pakiramdam ay talagang nakakatuwa. Pwede ko naman ibigay sa kanya yon. Kaya masaya na bigay siya ng berdeng Honda Element, asarin at pagtrabahuin siya dito ng 4 na buwan. Gusto ko talagang maranasan niya yung wow na naramdaman ko noon at masaya akong naibigay ko yung pagkakataon na yon. Kahit ano pang ibigay ko ngayon na hindi yung sasakyan, mapapahalagaan niya pa rin yon dahil mabait siya pero di niya mararamdaman ng saya. Diyos ko, sobrang saya ako. Parang birthday ko nung 16 ako. Tignan mo siya ngayon, nakangiti at tumatawa. Yan ang layunin ng araw na to. Nagtagumpay kami ni Mama. Sana makarating ito ng maayos sa bahay. Nakangiti ka. Ano? Unang tangke ng gasolina, halos puno na ito. Puno na ba? Ayos yan. Medyo kadiri lang umupo rito. Tara na, alis na tayo. Itong Uconnect, sa tingin ko kailangan mong isaksak dito o dito at ito lang ang koneksyon para makatawag ka. Ay walang equip o equipado con Blue, pati Uconnect, kaya ito ang kailangan mong gamitin. Sinabi ko na kanina, ayoko niyan. May 174,000 milya na ito. Pero ang susunod na oil change ay sa 178. Ibig sabihin, updated siya sa kanyang mga oil change. Ayos yan, puno ang tangke ng gasolina. Kaya hindi siya aalis na halos ubos ang gasolina. Yung istasyon ng radyo ay parang normal na istasyon ng radyo. Lahat ng yan ay mga bagay na iniisip ko kapag may bumibili. Kaka-shift lang, sobrang smooth sa second gear. Sa tingin ko, ayos naman ang ginawa natin. Sa tingin ko, napakagaling yung ginawa natin. Suabe ang takbo bago pa magulong, may rough country OS bar handles at natatanggal ang hardtop. Gusto ko itong jeep, parang tunog jeep na maingay. Magandang bili ito sa tingin ko. Kahanga-hanga. Oo, ang galing yan. Ilang buwan ka nang tinutokso ng tatay mo? At mahirap talaga yon. Alam ko, di ba? Buti na lang at may nakuha kang maganda. Sobrang pangit nun. Oo, pero alam mo ba? Ang mahalaga, astig pa rin ang dating nito. Tama, si Papa ayaw nun. Oo. Oo, ngayon, hindi ka na lang pogi sa annex house. May kotse ka na rin. Tama, siguro dong maganda ang vibes. Pakinggan nyo mga pare, manda-login na ako. Mag-concentrate ka sa pagmamaneho at mag-ingat. Logan, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Gagawin ko. Mag-uusap tayo mamaya. Mahal kita? Mahal kita, Papa. Paalam. Paalam. Tingnan mo ang unang sasakyan ni Logan. That's my sign of Iyan ang senyales na gusto mo ito. Sinailas ba yun ang pag-usad ko sa pag-aaral? Oo, kakadiskubre lang ni Logan ng remote sa kotse na nagpapalit ng kulay ng ilaw. Sa tingin ko, dapat purple o pink lang yon. Ang astig. Excited ako para sa kanya. Nagtatapon na siya ng basura, nandito na ang mga kaibigan niya. Tinitingnan nila yon ng sabay, kaya inimbitahan niya ang kaibigan niya para sabay nilang ayusin yon. Hindi mangyayari ito sa isang Honda Element o PT Cruiser. Ay grabe. Tingnan mo, kararating ko lang at puno ng kotse, truck at jeep ang bakuran. Mukhang tinawag niya lahat ng kaibigan para makita ang bago niyang kotse. Nakakatawa. Kaya si Logan ay nasa bahay ulit. Sobrang saya niya. Nasa bahay na ang mga kaibigan niya, sabay nilang nililinis ang jeep. Sobrang excited at saya ko. Nandito ulit tayo sa auction. Nasabi ko bang nakuha ko rin ang Jaguar? Nasa trunk ba ang gulong? Nakalimutan kong tingnan. Malalaman natin mamaya. Nakuha ko ng bagong kotse ang asawa ko. Baka ibenta namin ito kasi luma na ang Escalade niya at mataas na ang tinakbo. Lakuha rin namin ang Huskies Expedition Platinum. Di pa sigurado kung tatanggapin ang alok namin, kaya tiningnan namin ang MMR nito. Tulad ng Manheim Market Report, ang halaga nito sa auction ay nasa $18,000. Nakuha namin ito na $15,600. Sa tingin ko, dagdag pa ang auction fees, kaya lampas $16,000 lahat-lahat pagkatapos ng fees. Ngayon, ito ay isang Platinum Max. Ito ang pinakamagandang expedition na ginagawa nila. Una naming gagawin ay alisin ang pangit at brittle na wrap na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ayokong nagpapabalot ng kotse, kaya tatanggalin namin. Dahil dyan, may utang akong pasasalamat sa inyo. Kasi hindi ko talaga alam na rap lang pala yon. Hindi ko man lang maisip hanggang may nagsabi sa comments na oo, malamang rap lang yan. Hilahin mo lang. 2 linggo na mula nang ipakita natin ang sasakyang ito sa huling video. Gusto ko talaga ang platinum. Subukan nating tanggalin ang pulang ito. Oo, natatanggal nga. Ay grabe, oo, tingnan mo ito. Tanggal agad. Boom, natatanggal talaga. Oo, hindi ko talaga gusto ang pula, kaya tatanggalin natin lahat ng pula sa kotse na ito. May 2 DVD player, malaking sunroof, all-season floor mats, at natitiklop na 3rd row seat. Ibebenta ko ito o ibibigay sa asawa ko. Hindi pa ako sigurado, pero maganda ang nabili ko. Yung Honda Element na ginawan ko ng video, 3 buwan kong tinutokso ang anak ko na ito ang magiging unang kotse mo.
Naku, plano ko sana turuan siya mag-drive ng manual, kaso nabenta na. Ngayon, pupunta kami sa shop para ibenta ang Honda Element, tapos uwi para tingnan progreso niya sa Jeep. Kaya ang Honda Element ay literal na umalis na ngayon. At yun ang kotse na tinutukso ko kay Logan ng 3 buwan. Kaya nabenta na, wala na. Pero ang dami kong kotse na inihanda ko na rin, just in case. Masaya ako na nakuha niya ang Wrangler niya. Pero halimbawa, may Hyundai Accent na 2017 kami at kakatanggap lang namin ng minivan na ito bilang trade-in. Sa totoo lang, mas maganda pa ang takbo nito kaysa sa Jeep Wrangler. Kaya kong ibigay sa kanya ang Z3. Pero itong 2012 Nissan Altima, sa tingin ko, nabili namin ito ng mga $18,000. Mayroon akong 2009 na Dodge Dakota na may 140,000 milya na nabili ko ng wala pang $2,000. Mayroon din akong 2002, isang may-ari lang, 2002 Nissan Altima. Nasa mint condition ito. Leather ang interior at pearl white pa. Sobrang ganda. At baka pati yung Mustang ay naging masayang proyekto, yung Mustang GT na ginawan ko ng video. Pwede niyang makuha ang alinman doon at hindi siya gagastos ng kahit 1 sentimo. Plano ko sanang ibigay sa kanya. Pero sa totoo lang, gusto ko makita reaksyon niya sa Jeep Wrangler. Nag-text asawa ko, sabi niya nililinis niya sasakyan sa labas ng mahigit 1 oras at kalahati habang binibenta ko yung Element at may iba pa akong ginagawa. Kung napanood mo ang video ko tungkol sa Bronco nung pumunta ako sa Keys kasama ang 2 kong anak at binili namin ng Bronco, hindi naman talaga yon tungkol sa Bronco, kundi sa karanasan. Maalala niya habang buhay yung pagpunta sa auction at pagpili ng sasakyan. Habang buhay niyang maalala ang araw na dinala siya ni nanay at tatay sa auction para pumili ng sariling sasakyan at gustong-gusto niya ang vibe sa Florida. Sobrang saya ko lang talaga, magandang araw na to. Masaya at ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga ganitong bagay. Magagamit ko yung $1,000 na yon para ipaalala sa kanya habang buhay hanggang mabayaran niya ako na siguradong magiging masaya para sa akin. Uy, naalala mo ba yung $1,000 na utang mo sa akin? Naalala mo ba yung $1,000 na utang mo sa akin? Magkakaroon talaga siya ng hilig sa una niyang sasakyan. Sa tingin ko, perpekto ang lahat, eksakto sa inaasahan ko at sigurado akong gusto niya ang Wrangler. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandoon yon. May mga bagay talagang para sa tamang panahon. Sobrang saya ng araw na to. Mga ganitong sandali ang dahilan ng ating buhay. Masaya ako at sana nag-enjoy kayo sa video. Salamat sa patuloy na suporta. At alam nyo, kapag hinihiling ko na mag-thumbs up kayo, malaking tulong talaga ang thumbs up sa performance ng video namin. Kaya kung mag-thumbs up kayo, malaking bagay yon para sa amin. At kung gusto nyong ma-notify kapag may bago kaming video, may bell dyan. Pwede nyo i-click ang bell para ma-notify kayo kapag may bago kaming video at mag-subscribe na rin. Kaya salamat sa panonood, mahal ko talaga ang mga ganitong bagay, siguro. Walang Hyundai Accent para kay Logan, pero kailangan na naming simulan buhayin ulit ang Jeep Wrangler. Kita-kits tayo mamaya. Salamat sa panonood. Paalam! Daddy's money.